Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Chief of Station na napalabas noong 2024. Ito ay patungkol sa isang lalaki na dating CIA agent na nais maghayganti ng napakalupit sa mga taong pumatay sa kanyang asawa. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsisimula ang pelikula sa isang ahente ng CIA na nagngangalang John na nanunood ng kaaway mula sa tuktok ng isang gusali. Sa oras na yon, hindi nag-iisa si John dahil tinulungan siya ng isa pang ahente na nagngangalang Ben na malapit ng tumingin sa kalaban. Si Ben ay isang senior CIA agent at ngayon ay pinuno ng kanyang istasyon ng CIA, kaya talagang mahusay siya sa kanyang trabaho. Siya ay gumagawa ng mga mapanganib na misyon sa loob ng maraming taon. Sa ngayon, binabantayan ni Ben at John ang isang lihim na ahente mula sa Russia na maaaring maging banta sa gobyerno ng US. Di nagtagal, napansin ng ahente ng Russia na nagngangalang Yevgeny, si Ben at lumapit siya upang makipag-usap. Doon, sinabi ni Yevgeny kay Ben na hindi niya kailangang mag-alala dahil wala siya sa isang misyon mula sa gobyerno ng Russia, nagbabakasyon lang siya. Sumagot si Ben na patuloy niyang panoorin si Yevgeny at iminumungkahi na mas mabuting magbakasyon siya sa ibang bansa. Isang gabi, pumunta si Ben sa isang cafe upang ipagdiwang ang anibersaryo ng kanyang kasal kasama ang kanyang asawang si Farah. Lumalabas, nagtatrabaho din si Farah sa CIA, kung saan pinangangasiwaan niya ang input ng data sa punong tanggapan. Mahal na mahal ni Ben si Farah, at mayroon silang anak na nagtatrabaho sa ibang lungsod. Maya-maya pa pagdating nila sa cafe, nagdahilan si Farah na pumunta sa restroom. Ngunit habang naglalakad siya palayo, Ben isang malaking pagsabog ang nangyari sa cafe. Pagkalipas ng 6 na buwan, nalungkot pa rin si Ben sa pagkawala ni Farah, na namatay sa pagsabog ng cafe. Determinado siyang alamin kung sino ang may pananagutan, ipinagpatuloy niya ang pag-iimbestiga sa pambobomba. Kinabukasan, binisita ni Ben ang puntod ni Farah. Doon, ipinagdasal niya ito at nangakong hahanapin ang mga taong naging sanhi ng pagsabog. Sa hapon, nakipagpulong si Ben sa mga matataas na opisyal ng CIA. Napag-usapan nila ang pagkamatay ni Farah. Ang mga opisyal ay nakasandal sa pagsasara ng kaso, iniisip na ang pagsabog ay maaaring isang pagtagas ng gas sa halip na isang pambobomba. Dahil sa galit nito, lumabas si Ben sa pulong. Sa labas, nakilala niya ang direktor ng CIA na nag-alay ng kanyang pakikiramay. Sinubukan ng direktor na aliwin si Ben na hinihiling na tanggapin niya ang pagkamatay ni Farah. Nang gabing iyon, nakita ni Ben sa kanyang laptop na sarado na ang kaso tungkol sa pagsabog ng kafe. Ang CIA at iba pang mga opisyal ay nagpasya na ito ay isang aksidente lamang sanhi ng isang pagtagas ng gas, hindi isang bomba. Sa sandaling iyon, hindi naniniwala si Ben. Kumbinsido siya na may sinadyang pumatay kay Farah. Kaya, nagpasya siyang lutusin ang kaso ng mag-isa. Kinabukasan, pumunta si Ben sa opisina ng CIA at nakipag-usap sa isang hacker na nagngangalang Desmond. Hiniling niya kay Desmond na lingunin ang datos mula sa pagsabog ng kafe. Nakapagtataka, natagpuan nila na may ilang mga Ruso sa kafe sa panahon ng pagsabog na maaaring nagtatrabaho kay Yevgeny, ang lihim na ahente ng Russia. Sa oras na iyon, iminungkahi ni Desmond na dapat isaalang-alang ni Ben si Yevgeny bilang isang posibleng lead sa pambobomba. Matapos makipag-usap kay Desmond, umuwi si Ben upang tingnan ang higit pang mga detalye tungkol kay Yevgeny. Habang tinitingnan ng impormasyon, nawala sa alaala ni Ben ang mga masasayang panahon nila ni Farah. Naalala niya ang isang hapunan kung saan masaya silang magkasama. Sa hapunan na iyon, binigyan ni Farah si Ben ng isang espesyal na kwintas na tinatawag na Fatima necklace at sinabi sa kanya na huwag itong habarin dahil ito ay magdadala sa kanya ng swerte. Ipinangako sa kanya ni Ben na palagi niyang isusuot ito kahit pagkamatay niya. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan pinaplano ni Ben na makipagkita sa kanyang kasamahan na si John sa isang cafe. Nagkita sina Ben at John at nagalit pa rin si Ben tungkol sa pagkamatay ni Farah at sa katotohanang biglaang isinara ng CIA ang kaso. Sinabi niya kay John na naniniwala siyang sinasadyang pinatay si Farah, hindi lang namatay sa isang aksidente at humingi ng tulong kay John. Samantala, si John, bilang isang mabuting kaibigan, ay sumang-ayon na tulungan si Ben. Iminungkahi din niya na subukan ni Ben na magpahinga. Bagamat hindi siya gaanong nagsasalita, si John ay tahimik na patuloy na tumitingin sa kaso. Bago sila maghiwalay, nagpapasalamat si Ben kay John sa kanyang suporta. Nang maglaon, binisita ni Ben ang kaibigan ni Farah, si Hitchens, upang tanungin kung may itinatagong lihim si Farah. Sa oras na iyon, sinabi sa kanya ni Hitchens na si Farah ay isang mabuting tao na hindi kailanman gumawa ng anumang kaina-hinala. Gayunpaman, ibinunyag ni Hitchens na si Farah ay nakatipid ng kaunting pera na hindi alam ni Ben.
Si Farah ay nagbibigay ng pera kay Hitchens upang ipon para sa kanyang pagreretiro. Ngayong wala na si Farah, binigay ni Hitchens ang lahat ng natipid na pera kay Ben. Kinagabihan, pumunta si Ben sa isang kasino para makipagkita kay Yevgeny. Sa oras na iyon, magkasama silang naglaro ng baraha at tinanong ni Ben si Yevgeny kung siya ang may pananagutan sa pagsabog na ikinamatay ni Farah. Nang marinig iyon, inutusan ni Yevgeny ang kanyang mga tauhan na salakayin si Ben na humantong sa isang away. Sa sandaling iyon ay nalampasan ni Ben ang bilang at hindi nagtagal ay nasulok siya. Samantala, ang anak ni Ben, si Nick, ay nasa bahay kasama ang kanyang kasintahan. Habang siya ay nasa labas upang kumuha ng pagkain, may ilang ahente ng CIA na nagpakita sa kanyang pintuan. Sinabi nila kay Nick na kailangan niyang sumama sa kanila para sa sarili niyang kaligtasan. Sinabi na ang kanyang ama, si Ben, ang nagpadala sa kanila. Noong una, ayaw ni Nick na pabayaan ang kanyang kasintahan, ngunit kalaunan ay pumayag siyang sumama sa mga ahente pagkatapos nilang igiit na kailangan ito. Bumalik sa kasino, binihag ni Yevgeny si Ben. Hindi nagtagal, isa sa mga tauhan ni Yevgeny ang naglabas ng kutsilyo, hindi para saktan si Ben, kundi para putulin ang mga lubad na nagtali sa kanyang mga kamay. Iminungkahi ni Yevgeny na magkaroon sila ng seryosong pag-uusap tungkol sa kung bakit naisip ni Ben na si Yevgeny ang nasa likod ng nakamamatay na pagsabog. Sumagot si Ben kay Yevgeny na itinuro na dahil si Yevgeny ay isang lihim na ahente ng Russia, makatwiran para sa kanya na ay target si Farah dahil pinamahalaan niya ang lahat ng data ng CIA. Sa oras na iyon, iginiit ni Yevgeny na hindi siya ang nasa likod ng pagsabog, ipinaliwanag na siya ay nasa bakasyon at hindi pa naatasan ng anumang misyon ng gobyerno ng Russia. Upang patunayan ang kanyang punto, ipinakita ni Yevgeny si Ben CCTV footage mula sa oras ng insidente, na malinaw na nagpakita na wala si Yevgeny. Gayunpaman, napansin ni Ben ang isang lalaki sa video na dating nagtatrabaho para kay Yevgeny. Ipinaliwanag ni Yevgeny na ang taong ito ay hindi nagtrabaho para sa kanya ng mahabang panahon at mula noon ay sumali sa isang grupo ng mga mersenaryong Amerikano. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagsimulang maniwala si Ben kay Yevgeny. Noon lang, bigla silang inatake ng mismong grupo ng mga mersenaryong Amerikano na binanggit ni Yevgeny. Sa panahon ng pag-atake, binaril si Yevgeny at hinimok si Ben na tumakas ng mabilis hanggat maaari. Nakatakas si Ben at tinawagan si John para sunduin siya. Maya-maya, dumating si John at pinaalis si Ben sa pinangyarihan. Habang nasa daan, tinanong ni Ben si John kung paano siya nakarating doon ng napakabilis. Ipinaliwanag ni John na nagkataon lang na nasa lugar siya. Matapos makatakas sa naunang pag-atake, dinala ni John si Ben sa isang lihim na taguan sa isang barko. Bago sumakay, pinakiusapan ni Ben si John na tingnan si Nick dahil nag-aalala ito sa kanya. Doon, tiniyak ni John kay Ben na ligtas si Nick dahil nagpadala siya ng team para bantayan siya. Gayunpaman, lumabas na ang tatlong miyembro ng CIA na sumando kay Nick ay hindi ipinadala ni Ben kundi ni John mismo. Samantala, dinala si Nick sa isang gusali ng tatlong miyembro ng CIA. Sinubukan niyang lumaban sa pasukan ngunit nadaig siya at pilit na pinapasok. Bumalik sa barko, tinanong ni John si Ben kung may ibinigay si Farah sa kanya bago siya namatay. Sumagot si Ben na wala siyang natatanggap mula sa kanya, at kahit na mayroon siya, ito ay pribado at hindi ang pag-aalala ni John. Pagkatapos, dinala ni John si Ben sa isang silid sa barko upang pag-usapan ng isang bagay na mahalaga, ngunit pagpasok pa lang nila sa silid, si Ben ay biglang tinutukan ng baril ng ilang mga mersenaryong Amerikano, at ito rin ang mga umatake sa kanya kanina. Lumalabas na ang mga mersenaryong Amerikano ay aktwal na nagtatrabaho sa ilalim ng mga utos ni John, na nagpapakita na si John ay isang taksil. Itinali ng mga mersenaryo si Ben sa isang upuan at sinimulan siyang pahirapan ng mga electric shock na hinihiling na malaman kung may ibinigay si Farah sa kanya bago siya namatay. Sa kabila ng sakit, iginiit niyang wala siyang natatanggap na humantong lamang sa higit na pagpapahirap. Nang malaman ni John na hindi magbibigay sa kanya ng anumang impormasyon si Ben, inutusan niya ang pinuno ng mga mersenaryo na patuloy na tanungin si Ben. Pagkatapos, umalis si John upang pumunta at subukang kumuha ng impormasyon mula kay Nick. Ilang minuto lang pagkaalis ni John, ang pinuno ng mga mersenaryo, na nagngangalang Karen, ay nagtapat kay Ben na siya ang nagpasabog ng kafe at pumatay kay Farah. Sinabi niya na ginawa nila ito dahil sinabi sa kanila ng ilang makapangyarihang tao sa CIA. Nang marinig yun, nabigla si Ben at hindi niya maintindihan kung bakit may gustong saktan si Farah. Bago pa makapagpaliwanag pa si Karen, may biglang pumasok sa kwarto para iligtas si Ben. Ang nagligtas ay isang babae na nagngangalang Christina, na nagtanggal ng kanyang maskara upang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Gustong malaman ni Ben kung sino talaga si Christina, ngunit sinabi niyang pag-uusapan nila ito mamaya dahil kailangan nilang makatakas kaagad.
Mabilis silang nagtungo sa silid sa harapan, nakipag-away at pinagbabaril ang mga tauhan ni John habang sila ay papunta. Sa kalagitnaan ng laban ay muling nagpakita si Karen kaya pinilit siyang harapin ni Ben. Pagkatapos ng matinding laban, nagawa ni Ben na talunin si Karen at itinulak siya sa dagat. Pagkatapos, mabilis na nakatakas sina Ben at Christina gamit ang isang maliit na bangka sa malapit. Nang makarating sila sa pantalan, inihatid ni Christina si Ben sa isang tagong lokasyon. Sa daan, ibinunyag ni Christina na malapit siyang kaibigan ng asawa ni Ben na si Farah. Tinanong niya si Ben kung binigyan siya ni Farah ng kwintas na tinatawag na Fatima. Sumagot si Ben at ipinakita sa kanya ang kwintas. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Christina na ang kwintas ay talagang isang susi sa isang lihim na silid na mayroon si Farah. Sa silid na iyon, itinatago ni Farah ang isang laptop na puno ng napakasensitibong impormasyon. Lumalabas na si Farah ay may lihim na data tungkol sa napakalaking katiwalian ng direktor ng CIA, kaya naman siya ay pinuntirya at pinatay. Sa pag-unawa sa lahat ng ito, napagtanto ni Ben kung bakit pinatay si Farah at kung bakit siya at si Nick ay nahuli, at lahat ng ito ay bahagi ng plano ng direktor ng CIA na makuha ang kwintas at ma-access ang sikretong silid. Pagdating nila sa entrance ng secret room ni Farah, ginamit ni Ben ang kwintas para mabuksan ito at pumasok sa loob. Sa loob, binuksan niya ang laptop ni Farah, na naglalaman ng lahat ng katibayan ng katiwalian ng direktor ng CIA, kasama ang nakakagulat na halaga ng pera na sangkot. Matapos matuklasan ng lahat, tinawagan ni Ben si John at sinabi sa kanya na nasa kanya ang laptop na may lahat ng ebidensya laban sa direktor ng CIA. Pagkatapos ay nagbanta si John na sasaktan ng anak ni Ben, si Nick. Kung ang impormasyon ay nalik, inayos nilang ipagpalit ang laptop para sa kaligtasan ni Nick at ipinadala ni John ang lokasyon ng pagpupulong. Matapos ibaba ang tawag, binalaan ni Christina si Ben na huwag ibigay ang laptop dahil naniniwala siyang ipagkakanulo pa rin sila ni John. Ngunit hindi binalak ni Ben na palitan na lang ang laptop. Talagang naghahanda siyang harapin si John minsan at para sa lahat. Pumayag si Christina na tulungan si Ben sa kanyang plano. Bago sila umalis, tinawagan ni Ben si Desmond at pinadalhan siya ng link ng lahat ng ebidensya ng katiwalian. Sinabi niya kay Desmond na ilabas ang impormasyon sa publiko kung hindi niya ito babalikan. Pagkatapos, nagtungo sina Ben at Christina sa tagpuan. Bago sila dumating, ibinaba ni Ben si Christina sa malapit dahil tatakpan niya ito bilang isang sniper mula sa malayo, handang protektahan siya sa panahon ng paghaharap kay John. Sumunod ay nakilala ni Ben si John. Ngunit hindi nag-iisa si John. May sniper siya sa tuktok ng isang gusali at kasama niya ang dalawa pang lalaki. Noong mga oras na iyon, hiniling ni Ben kay John na pakawalan muna si Nick at nangakong ibibigay niya ang laptop pagkatapos. Nang makalaya si Nick, sinabihan siya ni Ben na sumakay sa kotse. Maya-maya pa, binigay na ni Ben ang laptop kay John, tapos na daw ang deal nila pagkatapos nito. Ngunit nang malapit nang umalis si John, inilabas ni Christina ang dalawang tauhan ni John, na iwan si John ng mag-isa. Maya-maya pa ay mabilis na kinuha ni Ben ang laptop. Noon lang, si Karen, na nakakagulat na nagpakita pa rin para tulungan si John. Nagpasya si Ben na tumakas sa kanyang kotse, na humantong sa isang habulan at pamamaril. Nabangga ang sasakyan ni John habang naghahabulan. Namatay si Karen sa aksidente, ngunit nagawang tumalon ni John bago ang pag-crash. Pagkatapos ay pumunta sina Ben at Nick sa crash site at kinumpirma na patay na si Karen. Matapos makatakas, hinanap ni Ben si John na tumakas. Hindi nagtagal, nagpakita si John at nang-ahas si Ben na labanan siya ng walang anumang armas. Nang marinig iyon, tinanggap ni Ben ang hamon, ngunit hindi nagtagal ay napaatras siya sa isang sulok. Gayunpaman, matalino si Ben at nagawa niyang talunin si John, na nawala ng malay. Makalipas ang isang oras, bumalik si Ben sa kung saan niya iniwan si Christina para sunduin siya. Maya-maya pa ay may humantong sasakyan. Ito ay hinimok ng isang ahente ng CIA, na inutusan ni John na arestuhin si Nick noong nakaraang araw. Humingi ng paumanhin ng ahente kay Ben, na ipinaliwanag na inutusan siyang isecure si Nick, hindi siya kidnapin. Napagtanto ni Ben na sumusunod lang sa utos ang ahente, pinatawad siya. Pagkatapos, hiniling ni Ben sa ahente na dalhin si John sa istasyon ng pulisya upang harapin ang mga kaso para sa kanyang mga aksyon. Nang gabing iyon, tinawagan ni Ben ang isang tao at hiniling sa kanila na ilantad ang lahat ng ebidensya ng katiwalian ng direktor ng CIA sa isang pulong sa mga internasyonal na opisyal kinabukasan. Si Ben mismo ay hindi magawa dahil opisyal pa rin siyang pinuno ng istasyon ng CIA. Kinabukasan, ang direktor ay nasa isang pulong kasama ang iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Biglang nakatanggap ng notification ng telepono ng bawat opisyal at ang monitor screen ng meeting room na nagpapakita ng patunay ng katiwalian ng direktor.
Kasabay nito, nagpakita si Yevgeny na nakaligtas sa isang naunang pag-atake ng mga mersenaryong Amerikano. Si Yevgeny pala ang taong nakausap ni Ben noong nakaraang gabi. Iniharap ni Yevgeny ang lahat ng ebidensya ng katiwalian ng direktor sa pulong. Nagpatugtog pa siya ng voice recording ng direktor na nag-utos kay John na alisin sina Ben at Nick. Nang walang paraan upang tanggihan ang mga akusasyon, ang direktor ay inaresto ng Interpol. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Ben nang makita niya ang balita ng pag-aresto sa direktor ng CIA at ang pangamba ng iba pang sangkot sa katiwalian. Ngayon, sa lahat ng mga salarin sa likod ng pagkamatay ni Farah ay nahuli, ang pelikula ay nagtatapos sa Ben sa wakas ay mabuhay ng mapayapa. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.